Mga kapatid, kapayapanawaang sa ating lahat sa mga sandali pong ito. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Abril. Tayo po muli ay mag-uukol ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia sa kapakinabangan po ng ating mga kapatid at gayon na rin po sa kapakinabangan ng ating mga kaibigan na sumusubaybay sa pag-aaral na ito at sa mga ating mga kababayan na naaabot ng pamahayag na ito. Ang pagsanggiwan ay natalakayin ay may ganitong pahayag at inyong pakinggan. Kung bakit ang isang leader ng Diyos sa Iglesia ng Diyos na Buhay ay nakapagsasabi sa harap ng masamang kasama na kung kailan ka pa mawawala. Pinatutunayan po ng ating pag-aaral na hindi po makaiiwas ang iglesia o ang bayan ng Diyos o samahang sa Diyos, tinatawag na organisasyon ng mga mananampalataya, na magkaroon po ng hindi mabuting kasama o masamang kasama. At isang kasiyahan na sa isang samahan ng mga lingkod ng Diyos na pag nawala po ang masamang kasama ay nakapagdudulot ng gaan at luwag ng kalooban sa isang leader ng Diyos sa gawain. Kaya, tinitiyak ng ating paksa, ang isang leader ng Diyos ay may karapatan at magsabi sa harap ng isang masamang kasama na kung kailan ka pa mawawala. Sa ating pasimulang tanong ay tumanong tayo din ng ganito: gaano kahalaga sa bayan ng Diyos na IDB? Lalo pa sa tunay na leader na pangasiwa na mawala ang masasamang kasama na nagwawalang bahala sa tungkulin. Sa aklat ng unang Korinto 15, ang talata 33 ay ganito ang nakasulat: huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Makaiiwas po ba tayo sa bagay na ito, mga kapatid? Samantalang sinabi po ng mga apostol na tayo'y huwag na padaya. Bakit po? Sapagkat hindi nga tayo makaiiwas na magkaroon din at maugnay po sa atin ang tinatawag na masasamang kasama. Sapagkat ang masasamang kasama po ay sumisira ng magagandang ugali. Throughout the course of history, mga kapatid, hindi po nakaiwas na magkaroon ng masamang kasama. Sa unang tao pa lang na nilikha ng Diyos, si Adam at si Eva, nagkaanak po sila ng dalawa. Dalawa lang ang miyembro niya. Yung isa po ay sumama pa. Hindi ba si Cain ay masamang kasama? Ang pinatay po niya ay ang kanyang kapatid. Pagdating po sa panahon ng pangasiwa, sa panahon ng pangasiwa na magkaroon ng bayan ng Diyos na si Isaac ay magkaanak. Ang nagkaanak po ng Esau at ng Jacob, hindi mo ba kasamahan nila sa kanilang pamilya si Esau? Pero ano po ang nangyari? Hindi na ba po niya hindi nararapat sa tradisyon ng kanilang mga magulang? Siya po'y nag-asawa sa hindi lahi ng kanyang ina, kundi siya nag-asawa sa lahi ni Canaan. At naman na huli, kaya lalo pang sumama si Esau, ay dahil sa pinagbili po niya ang kanyang pagkapanganay at tinangkapan niyang patay ng kanyang kapatid. Ano po ang nangyari sa kanya? Sumama po si Esau, sa kabila na hindi naman nagkulang ang kanyang mga magulang na tamang pagkapalaki sa kanya. Sa panahon ni Propeta Moises, ang kanyang pinsan na si Kore, na galing din po sa lahi ng Levita, malapit niyang kamag-anak, ay nagsagawa po ng kudita para patalsikin si Moises sa pamahala sa Israel, na ang nakasama po niya ay daan-daang prinsipe pa ng Israel. Ngunit sila po'y hirain ng lupa. Mga kapatid, yan po ang bagay na sinasabi po natin na hindi tayo makaiiwas na magkaroon ng masamang kasama.
maging sa panahon ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang kaibigan, ang kasama, ano po ang ginawa? Ay sabay na 20 ang tinapay, ngunit nagtaas ng sakong laban sa Panginoon. Yan nga po si Judas Iscariote. Ay sa panahon ni Apostol Pablo, sinabi po niya, ang masasamang kasama, pag nawala, ay parang nabubunutan po ng tinik. Nabunutan po ng tinik. Sapagkat yun po ang nagpapagulo o nakagagawa ng pagsira sa mabuting pag-uugali na dapat po ipamuhay ng mga kapatid. Sa aklat po ng Kawikaan 18, talatang 9, ito ang nakasulat at pakinggan po natin, mga kapatid. Siya mang walang bahala sa kanyang gawain ay kapatid ni siya ng maninira. Ano po ang sabi ng Biblia? Yung po nagwawalang bahala sa gawain, kapatid ng maninira. Kaya kapatid ng maninira, kasamahan po niya ang maninira. Ang gagawin po ay paninira. Kaya ito pong kapatid ng maninira, sino ba ito maninira na binabanggit ng kasulatan na kanyang kapatid? Sa aklat po na Apocalypse 9:11, 21 at 3, ganito po ang nakasulat. At nakita ko ang isang 9:11. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakaluklok doon sa kanyang harapan, 9:11, na aklat ng Apocalypse. At tumihip ang ika-6 na anghel at narinig ko isang tinig mula sa mga sungay ng dambanang ginto na nasa harapan ng Diyos. Sila'y may pinakahari na ang anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. Ang kahulugan po nito ay isang mangwawasak. 21-3 na aklat ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos ng 1,000 taon. At siya ibinulit sa kalaliman at sinarahan at pinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa. Hanggang sa maganap ang 1,000 taon, pagkatapos nito ay kanya siyang pawalang kaunting panahon. Kaya po, si Satanas, ang matandang ahas, tinatawag na matandang dragon, tinatawag na Satanas ang dumadaya sa buong sanglibutan. Kaya si Satanas wala pong ginawa kundi paninira. Magalak ika kayo o mga langit at kayo nasisitahan diyan. Laban ng lupa at ng dagat sapagkat umaba sa inyo ang Diablo na may matinding galit. Kaya po ang taong galit, may galit na. Si Satanas na may galit, ano po ang gagawin ng may galit? Wala ika nagagawang maganda ang galit eh. Hindi po ba? Paninira din paninira doon. Hindi po titigil. Hindi po hanggang nabubuhay hindi na mababago yan. Mga kapatid. Kaya ang tao masama, na ang layunin po'y paninira. Kaya pag nabuking na ang kanyang ginagawa paninira hanggang sa hulihan. Kaya nga po tayo meron na nadinig na mga extremist group, hindi ko ba? Extreme. Kahit po mag-suicide yan, makapanira lang, makapinsala lang, gagawin po niya. Kapatid, sapagkat siya ikay kapatid ng maninira o kapatid ni Satanas. Sapagkat Satanas po ang promotor ng lahat, ng kaguluhan, ng pagkawasak, ng paninira, ng kawalan ng kapayapaan. Sinisira po niya ang mabuting relasyon ng pamilya. Sinisira po niya ang disiplina na dapat ipamuhay ng isang kabataan. Mga kapatid, sinisira po niya ang magagandang ugali. Alin po yung magandang ugali? Magandang ugali po na tayo po'y umalis sa lakad ng sanlibutan.
Magandang ugali po, mga kapatid, na ang mga kapatid sa loob ng iglesia sa kanila pong pag-aasawa ay maiayos ang kanilang pamumuhay, makapagbigay galang sa mga magulang, mga kapatid, sa magitan ng pagkapahintulot nito at mabasbasan na may kaayusan at karapatan para po sa isang mabuti at magandang kinabukasan. Ano po ang nangyayari sa daigdig? Paninira ng magagandang ugali ang ginagawa po ni Satanas. Mga kapatid, iba't iba po imoralidad, iba't ibang kasiraang puri, at iba't iba pong mahalay na pag-uugali ang ating pong namamasdan sa daigdig. Kaya, si Apostol Pablo bilang apostol, ang ginawa po niya, ibinigay niya kay Satanas. Sapagkat pag nasa loob po ng iglesia, ang masamang kasama, ang iluludulot po nito, sakit lang ng ulo. Mga kapatid, katulad po ni Himeneo at ni Alejandro, kasamahan po yun ni Apostol Pablo. Kasi po ang tao ay may mga anaalip po sa iglesia, hindi po sa mabuting akala. May mga anaalip po sa iglesia, maging sa unang panahon, ay natukso ng masama o nadala ng tinatawag na hindi mabuting motibasyon. Mga kapatid, sapagkat ang tao po, ang pagitan po ng katinuan sa kasamaan ay gahibla lang. At pag pumasok sa iyo, dumating sa iyo ang masamang pag-iisip, magpapanukala ka ng masamang bagay, iisipin mo ikaw ay mas higit na mabuti kaysa sa iyong kapatid. At ano po ang mangyayari? Tulad po ni Himeneo at Alejandro. Unang Timoteo 1 at ang talata ay 20 ay ganito po ang ating siguro, mga kapatid. Nasa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Kasamahan po niya. Mga ministro po yan, Himeneo at si Alejandro, ibinigay daw niya kay Satanas para maturuang huwag mamusong. Kasi po, nung nasa loob pa ng pangasiwaan, ay marami po administrative case o mga kasong administratibo na ang pinupusong ay ang leader. Ang hinabagsak ay ang leader. Ang pinasasama ay ang leader at ipinakikita niya na siyang higit na karapat-dapat kaysa leader. Kaya si Haring David sa kanyang paghahari ay masamang kasama pong nakasama. Anak po niya, masamang kasama yun. Si Absalom, mga kapatid. At isa pa niyang anak na sa kanya ay nagrebelde nang siya matanda na. Ano po sabi ni Haring David? At pati kanyang chief of staff sa tinatawag ng sandatahang lakas. Nung bandang huli ay gumawa na rin ng hindi nararapat. Mga kapatid. Dahil sa power struggle sa loob ng kaharian ni David, na binaliwala ang basbas ng hari at binaliwala ang karapatan na meron sa hari para ipagkaloob kung sino ang kanyang minamaratan. Mga kapatid, pag tinignan po natin ng kasaysayan, leadership, pag-angkin ng kapangyarihan, ang nais po ay ma-take over ang leader sa kanyang panunungkulan at hindi po binigyan pagkapahalaga ang karapatang meron sa kanya to choose, to appoint, na magluklok ng kahalili sa kanya. Ang iba po ay nagkaroon ng motivation na paglaban sa